Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Manoy, taong 1984, probinsya ng Cebu. Hindi mawawala sa listahan ng bawat barangay ang pangalan ng lolo ni Manoy, si Lolo Perico. May okasyon man o wala, palaging nasasangkot sa kung ano-anong kaguluhan, suntukan, habulan ng itak, away sa inuman, at ang pinakamalala, ang pakikipaglambingan sa mga batang babae na kalahati ang edad sa kanya. Ilang ulit na rin may sumugod sa tahanan para kumprontay ng matanda, pero hindi ito lumabas. Hahayaan itong magdusa kakasigaw ang kaaway sa labas, hanggang sa magpasya na lamang sa pag-alis. Perwisyo kung ituring ng pamilya, ganito ang ugali mula nung kabataan hanggang sa tumanda. Nasa edad 60, pero tingin sa sarili ay binata. Kagaya ngayon, sinundo na naman sa inuman. Napabuntong hininga si Manoy nang maabutan ang matanda na may 2 babaeng nakakandong sa bawat hita. Naglalambingan na parang walang tao sa paligid. Parehong tinamaan ng alak kung kaya nakakagawa ng kalaswan. Bago lumala ang sitwasyon, lumapit ang binata. Isa-isang nilayo ang dalaga na tansya niya ay nasa menor de edad. Nang bumaling sa matanda sampalang inabot, gulat siyang tumitig dito. Nagsasaya yung tao tapos bigla mong guguluhin. Ikaw bata ka, ang sarap mong tadtarin ah. Naalerto si Manoy nang bumunot ng itak ang matanda. Kagad itong binawi bago makasakit. Hinabaan ng pasensya, itinabi si Lolo Perico. Binalikan ang kumpare nito na may-ari ng tindahan. Mang Karding, ang ganda ng gabi no? Pero mas maganda kung magsasara ka na sa ganitong oras. Bawas-bawasan ang pag-alok ng alak kay Lolo. Kung makabenta ka naman, parang siya lang yung bumibili dito ah. Wika ni Manoy sa tendero. Kamot ulo naman ito. Nahihiyang humarap sa kanya. Hindi na lang din pinansin at binalikan si Lolo Perico, pero nauna na itong maglakad pauwi. Kahit papano, kabisado pa rin ang daanan. Ang problema, hindi maperme ang bibig. Patuloy na nagsasalita. Sumisigaw pa kapag nagkataon. Hindi lang mga bahay ang nabubulabog nito, maging ang mga hayop at kagubatan. Panay sita si Manoy, pero lalong nilalakasan ng boses, kaya hinayaan na lamang. Pagdating sa unahan, huminto ang binata nang tumigil ang matanda. Natahimik din ito, pero kagad bumunot ng itak sabay tingin sa paligid. Sumenyas na wag mag-ingay dahil may umaaligid. Nagtatakang sinuri ni Manoy ang kinalalagyan. Maliban sa mga dahon at mga puno, wala siyang nakikitang mali. Lumabas ka para may pagbuhusan ako ng galit. Naaalibadbaran ako dito sa apo ko eh. Nagsasaya ako tapos bigla siya darating para manggulo. Mabuti na lang gwapo, kaya hanggang sampal lang ang magagawa ko. Hindi ko to pagmamalupitan dahil sa dinami-dami ng apo ko. Siya lang ang bukod tanging umuunawa sa akin. Hinahambalos sa hangin ang itak. Kamuntikan pang matamaan si Manoy kung hindi nakailag. Nang makatsyempo, binawi ang patalim. Mabilis na binawi sabay saksak sa likod. Nanlaki ang mga mata ng binata nang masipat sa likuran ni Lolo Perico ang isang nakakakilabot na nilalang. Mahaba ang buhok nito. Itim ang balat. Nanlilisik ang mga mata. Matindi ang amoy. Mahaba ang mga kuko. Matulis ang mga ngipin. Nahanda na sanang susunggab kaso naunahan. Nagpakawala ng daing na dumagdag sa kilabot. Tumahimik ng pasimpleng tagain ni Lolo Perico ang katawan. Pagkatapos ay bahagyang nahimasmasa ng matanda. Ayos ka lang ba po? Pagpasensyahan mo na itong litek. Ang lakas ng loob na umatake.
Akala niya siguro may isa ng lasing. Mukha lang akong lasing pero hindi ano. Yari siya tuloy. Mauna ka na sa pag-uwi. Ililigpit ko pa ang bangkay nito. Gulat na sinundan ng tingin ni Manoy ang matanda. Hila-hila nito ang katawan ng aswang patungo sa masukal na bahagi ng gubat. Nang mapagtantong naiwan siya mag-isa, dali-daling kumaripas pauwi. Sa tahanan nag-intay pero umaga nang bumalik si Lolo Perico. Parang wala itong kinasangkutan na kababalagan dahil may dalang tinapay, pansit, kape at ulam. Preskong-presko din ang itsura na bagong ligo. May nakapalupot pang tuwalya sa leg. Ito na mismo ang gumising sa buong pamilya. Kaso nga lang, dahil mainit ang dugo ng mga ito sa matanda, si Manoy lang din ang lumapit sa mesa. Nakakalungkot ano? Sa laki ng pamilyang binuo ko, ikaw lang ang lumalapit sa tuwing nandito ako sa bahay. Hayaan mo na, dahil tayo lang naman eh. Tayo lang din ang kakain ng lahat ng grasya. Gusto mo ba ng kape? Akin na ang tasa. Ako magtitimpla. Hinayaan ni Manoy ang matanda. Masaya ito kung kaya't hindi na muna siya nagsalita. Natatakot na magalit. Lalakas kasi ang boses kapag nagkaganon at saka masyado pang maaga para mambulabog sa mga kapitbahay. Tahimik ang binata samantalang panay sa pagkwento ang matanda. Nang makatsyempo, pinutol ang salita para isingit ang mahalagang usapin. Ay lola, tsumatsansing ka na naman sa mga dalagang minor de edad. Hindi magandang tignan lalo na senior ka ba. Kapag nagdemanda ang mga magulang nun, makukulong ka talaga. May nalalaman pang kalaswan, anak pa naman ng konsel yung isa. Pulis yung kapatid nun oh. Himas rehas talaga ang abutin mo. May malalim akong dahilan kung bakit ko inaya sa inuman na mga dalaga kagabi. Hindi lahat ng makikita mo ay purong kalaswaan. Pinoprotektahan ko lang sila sa panganib. Sa sitwasyon, ikaw yung panganib, lolo. Hindi dahil lasing ka sa mga oras na yun. Makakaligtas ka. Sa mata ng batas, nasa matinong pag-iisip man o wala, paparusahan ang dapat maparusahan. Kung makapagsalita naman to para may krimen akong ginawa. Uulitin ko, hindi kalaswaan ang ginawa ko sa mga dalaga. Pinoprotektahan ko sila laban sa mga taong gustong gumawa sa kanila ng karumal-dumal na kamatayan. Hindi bali na nga. Naiintindihan kita. Ganyan ang iisipin ng taong walang alam. Tapusin mo na lang ang pagkain. Huwag ka magtira dahil baka mapanis lag. At saan naman ho kayo pupunta? Kakauwi nyo lang tapos aalis na naman. Pumirmi kayo sa bahay kahit isang araw. Kung sakaling maisipan mong sunduin ako, naroon lang sa Purok Mangga, sa Tubaan o sa Manggahan o sa Pastulan. Ikaw na ang bahala kung saan ka uuna. Basta sa binanggit ko mga lugar siguradong makikita mo ko. Sige na, alis na ako. Napabuntong hininga si Manoy. Palagi na lang ganito ang nangyayari sa araw-araw. Kung wala siyang pakialam sa matanda, hindi mapeperwisyo. Pero lolo niya ito, kaya kinakailangang bantayan. Sa pagpasok ng trabaho sa Nyogan, nagtataka sa galaw na mga kasama. Nasanay siya sa kaingayan ng mga ito. Pero ngayon, daig pa ang sementeryo sa sobrang tahimik. Nang magtanong, dito nalaman na bago ang may-ari ng Nyogan. Pinaliwanag na strikto. Magaspang ang ugali, hindi madadaan sa usapan. Ilang araw lang din ang pagliban ni Manoy. Nilagnat ito ng nakaraang mga araw. Nang masipat ang bagong amo na kakababa lang ng kotse, kagad nagtama ang tingin. Kinabahan nang ituro siya. Sumenyas na lumapit. Bago ka lang ba? Ngayon ko lang nakita ang mukha mo. Ito pa lang ang narinig na sinabi. Pero para kay Manoy tama ang mga kasama. May kagaspangan ang ugali ni Fernando. Ay hindi ho. Matagal na ako nagtatrabaho dito. Pero ngayon lang uli nakabalik. Nagkasakit ho kasi nung nakaraan.
Manoy pala ang pangalan ko, sir. Wala akong pakialam kung ano man ang pangalan mo. Umalis ka na. Tanggal ka sa trabaho. Oh, bakit naman no? Ang patakaran dito sa Nyogan, hindi magtatanggal. Depende na lang kung kagustuhan ng trabador. Nagmamagaling ka ba? Hoy, ako ang may-ari ng Yogan. Bago na ang patakaran. Alis! Hindi makapaniwalang sinundan ng tingin ni Manoy ang amo. Nabuhay ang galit sa arogante nitong kilos. Gayunpaman, piniling manahimik at umalis sa lugar. Nagtaka ng paglingon na kasunod ang katrabaho. O tinanggal ka rin. Ang sama talaga ng ugali ng taong yun. Nasaan ba kasi si Mang Tommy? Yan yung pamalit sa pwesto niya. Wala namang napag-usapan ay pagbibili ang niyogan. Pare, hindi naman talaga binenta ni Mang Tommy. Ang totoo, pinatay ng bagong amo natin, yung dating amo natin. Wika na Victor. Tumingin pa sa paligid bago nagsalita. Nanlaki mga mata ni Manoy habang nakatitig sa kasama. Sumunod siya rito nang maglakad palayo. Nang makarating sa lugar kung saan sila lang ang tao, pinag-usapan ang tungkol sa issue. Sa kwento ni Victor, buhay siyang saksi sa kaganapan sa gabing iyon. 10 oras nang makabalik sa opisina si Mang Tommy. Inutusan siyang bumili ng pansit. Pero dahil sarado ang mga tindahan, dali-daling nagluto sa bahay. Pagdating sa Nyogan, nakita ang tagpo kung saan sakal ni Fernando ang amo. Hindi naglaon. Sinaksak hanggang sa malagutan ng hininga. At ang pinakamalala, nakita mismo ng binata kung paanong sipsipin ang dugo mula sa katawan ng yumao. Hinugot ang laman at saka nginat-ngat. Walang ideya kung paano ididispatcha ang katawan. Hindi naabutan ang bahaging iyon dahil sa takot. Nagmamadaling umalis. Ikaw pa lang ang sinabihan ko ng katotohanan ito. Sana lang wag mo muna ipagsabi kahit kanino. Nakakatakot kasi parang hindi talaga normal na tao si Fernando. Aswang yata yan eh. Wala namang matinong aso na sipsipin at kainin ang laman ng kapwa niya, hindi ba? Teka, sandali nga. Sige, pagpalagay na natin na saksi ka sa kaganapan. Bakit hindi mo sinumbong sa pulis? Nawala ako sa sarili ko, Manoy. Naguguluhan ako hanggang sa ngayon. Ramdam ko pa rin ang takot at kilabot sa oras na nasaksihan ko yung kaganapan. Hindi ako makapag-isip ng maayos eh. Napabuntong hininga si Manoy. Nag-aalala sa kaibigan dahil balisang balisa. Tinulungan nitong kumalma. Pinangako na hanap ng paraan para maisiwalat ang ginawa ni Fernando kay Mang Tommy. Sa kadailanang walang pamilya o kaanak sa lugar ang negosyante, wala ring naghahanap sa presensya nito. Isa pa, madaling napaniwala ni Fernando na umalis at nag-ibang bansa ang dating amo. Si Manoy at Victor na tumanaw ng utang na loob kay Mang Tommy, naisipang gumawa ng paraan upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay. Kaso nga lang wala pang matibay na plano ang dalawa. Sa puntong ito, pinabalik ni Manoy si Victor sa Nyogan upang magmanman. Habang nag-iisip kung paano mabibigyan ng solusyon ang problema, dumating si Lolo Perico. Malayo palang maaamoy na ang alak. Umupo sa tapat. Pinuna ang pananahimik. Dahan-dahan sa pag-iisip ng malalim. Baka hindi ka na makaahon. Ano bang problema ng gwapo kong apo? Sabihin mo kay Lolo, akong bahala sa solusyon. Si Lolo naman nag-iisip ako ng maayos tapos manggugulo kayo. Matulog ka na lang ho para maimasmasan ka. Tanghali parang lasing ka na ho. May kinalaman ba ito sa aswang? Sabihin mo sa akin, ako ang bahala. Nagulat si Manoy nang mahulaan ng matanda ang iniisip. Sumakto ang hula niyo. Nabasa niyo ba yung nasa isip ko? Hindi. Pero nararamdaman ko ang binibigay na enerhiya. Walang duda, may kinalaman ng aswang. Ano ba ang nangyari? Sabihin mo. Tutulungan kita.
Tumitig ang binata. Nagtatalo sa isipan kung sasabihin ba o hindi. Lasing ito. Malabong maintindihan ang sitwasyon. Sa huli, inaya na lamang ito sa silid para makapagpahinga. Nangulit na ibahagi ang problema dahil tutulong siya pero hindi pinansin ng binata. Para sa kanya, lasing lang ito. Bago lumabas ng kwarto, napalingon sa matanda. Hindi pa ba sapat ang nasaksihan mong galaw kagabi para pagkatiwalaan mo ko sa ganitong usapin? Nanumbalik sa alaala ni Manoy ang kaganapan nung gabi. Kagad binalingan ang matanda. Handa na sanang ibahagi ang tungkol sa dating amo. Pero tumawa ito. Nagtalokbong ng kumot. Sinabi na kung gusto ng tulong, maghintay kung kailan magigising. Natawa na lamang ang binata sa kilos ni Lolo Perico. Matyaga naman siyang nagintay hanggang sa mabigyan ng oras para mapag-usapan. Inimbitahan ni Manoy si Victor upang ito ang personal na magsalaysay. Detalyadong pinaliwanag ang lahat-lahat. Pero hindi muna gumawa ng aksyon si Lolo Perico para sa matanda. Mainam na mahuli sa akto na isa nga itong aswang para walang masayang na plano. Naintindihan ang pasya ng matanda. Nagmanman naman ho ako, pero walang kahina-hinalang kilos eh. Siguro nag-iingat para hindi na mabuko. Mag-ingat ka rin, iho. Madaling makapansin ang aswang kapag merong nagmamatsyag. Kapag nagkataon dehado ka, simplihan mo lang ang bantayan. Yung tipong hindi mahuhulaan na merong kang pakay. Isipin mo ang bawat kilos, maging ang pananalita. Isang pagkakamali lang, mamamatay ka. Dito napansin ni Manoy na may sineseryoso pala ang matanda. Nasanay ito na puro biro at hindi kailanman nagpakita ng interes. Puro gala, pag-inom at bisyo ang inaatupag. Walang ideya na kapag ganito ang usapan, makakausap ng matino si Lolo Perico. Habang nangangalap ng impormasyon si Victor sa bagong amo, si Manoy naman patuloy sa konsumisyon kay Lolo Perico. Hindi pa rin nawawala ang ugali nito na pakikipagbasag ulo. Katulad ngayon, dumayo sa ibang bayan para magsimula ng away. Iba talaga ang naghamon. Ang pinagtataka ng binata, umarte na lasing para makahanap ng katapat. Nagpakitang gilas ang grupo ng manginginom na hinamon. Hindi pa lasing kung kaya't maayos pang nakakapag-isip. Kaso dahil sa inasta ni Lolo Perico, nasagad ang pasensya nila. Rambulan na kung rambulan. Basag ang bawat mesa sa tabi. Mga bangko, bote, duguan na rin ang iilan. Sa kabila nito, hindi nagtamo ng anumang galos si Lolo Perico. Nagagawang umiwas sa atake ng grupo kahit sabay-sabay silang sumugod. Sa huli ay sila ang umurong. Hiningal na tumabi. Nang maging payapa, lumapit si Manoy para iuwi ang matanda. Subalit may napansin siyang kakaiba. Dumikit ang palad sa dibdib nito ng hatakin. Nagsiksikan ang mga tao dahil gustong dumugin si Lolo Perico. Napansin ng binata ang pag-init ng bahaging iyon. Hindi maintindihan ang 3 beses na pag-ihip sa mga tao. Sa sandaling ito ay natahimik ang lahat. Bumaliktad. Siya naman ngayon ang kinakaladkad palayo ng matanda. Nang nasa malayo na, bumalik sa wisyo ang lahat. Lolo, ano pong nangyari kanina? Anong ginawa niyo? May mga bagay na hindi mo mauunawaan kahit ipaliwanag ko pa. Huwag ka na muna magtanong. Dapat nga hindi ako umuwi eh. Hindi bali na. Aalis ako. Babalik na lang. Anong babalik? Hindi ka na po lalabas ng tahanan dahil manggugulo ka na naman. Tapos may mga kilos ka na. Ano ba yun, Lolo? Nagulat si Manoy nang ilabas ng matanda ang bagay na nasa dibdib. Isang maliit na linta na naging bato. Sa pagtatapat ni Lolo Perico, isa itong mutya. Ang bisa ay kayang kontrahin ang anumang uri ng nilalang. Maramdaman lang ang presensya nito na sasabayan ng orasyon.
magdudulot ng takot sa mga nilalang na nasa paligid. Naging malinaw kay Manoy kung paanong madaling naitumba ng matanda ang aswang nung gabi. Pinaliwanag ni Lolo Perico ang panggugulo kanina. Ang punto nito, itaboy ang aswang na nakikiisa sa sayawan. Balak nitong biktimahin ang buntis na nasa tabi. Sa kabutihang palad, naagaw ng matanda ang pansin nito sa pamamagitan ng kaguluhan sa paninindak sa mga tao. Tinakot na rin ng aswang. Lumayo ito at hindi na ituloy ang balak. Alangan ay pagsigawan ko na may aswang. Pinakitaan ko na lang ng galaw kanina. Gumaan na naman kaya ayon umalis. Lolo, pwede mo namang lapitan at kausapin. Hindi yun sa ibang tao mo ibubuhos para manindak ng nilalang. Pandadamay ang ginagawa mo eh. Yun sa mga minor de edad nung nagdaang gabi, parte rin po yun ng pagtataboy. Oo. Yung aswang na pinaslang ko sa daanan. Sa galit doon, ayun, umatake. Malas lang niya dahil mabilis ako eh. Yon ang pamamaraan ko. Huwag mo na akong punahin. O siya, may babalikan lang ako. Huwag kang magkakamali na sumunod ah. Madadamay ka pa eh. Walang nagawa nang umalis ang matanda. Hindi na rin nasundan dahil dumating si Victor. May dalang impormasyon ang binata tungkol kay Fernando. Kinumpirma nito ang katauhan ng bagong amo. Nautusan nitong maglinis sa bodega. May parte kung saan hindi pinapayagang makapasok sino man. Pero nang makatsyempo ay pumuslit. Dito nakita ang nakatambak na lamang loob. May pinto sa likuran. Nagduduktong sa opisina. Pareho ang pagkaintindi ng mga binata. Kinilalang aswang si Fernando. Dahil wala pa si Lolo Perico, naghintay ang mga ito. Kaso 10 oras na hindi pa rin nakakabalik. Nang makapagpa siya ay sinundo nila. Naabutang nakikipaglambingan ang matanda sa isang babae. Nasa edad 20 kung kaya't hindi nababahala. Naging uso na rin sa lugar ang malalayong agwat ng edad. Isa pa, wala namang tao sa paligid. Hindi naglaon. Lumapit si Manoy pero sumenya si Lolo Perico na wag. Kagad nagtago nang mapansin ang anino ng halimaw sa hindi kalayuan. Hindi nagtagal. Tinulak ng matanda ang dalaga sabay salubong sa atake ng nilalang. Dito palang tinawag ni Lolo Perico ang apo. Inutusang itakas ang dalaga bago makatsyempo ang halimaw. Sinunod nila ito. Pero pagdating sa unahan bumalik si Manoy. Si Victor na lamang ang sumama sa babae palayo. Gustong makita ni Manoy kung paano ang aktwal na labanan sa pamamagitan ng may tangan at aswang. Hindi nabigo. Ito na yata ang pinakamalupit na bakbakang nasaksihan. Walang gamit si Lolo Perico kung hindi kamao. Samantalang ang kalaban niya, lahat ng parte ng nilalang ay pwedeng gamitin. Mahaba ang mga kuko, matulis ang mga ngipin, malikse ang kilos. Sa kabutihang palad nagawang sumabay ng matanda. Sinalo ang bawat atake, gumagante kapag nagkataon. Kaso nga lang tinamaan sa panga si Lolo Perico. Aray ko! Ang sakit sa panga nun ah. Sa susunod gamitan mo ng kuko para hindi ka lang nakakasagi. Mabuti na lang hindi ako nasugatan pero ayos ka rin ah. Mabilis ang kilos mo. Mahusay ka. Halika nga uli. Nagpatuloy ang labanan hanggang sa nahawakan ng aswang. Inihambalos si Lolo Perico ilang ulit hanggang sa napuruan ng ulo. Nangisay ang nilalang hanggang sa nalagutan ng hininga. Sinuri pa ng matanda kung talagang wala ng buhay. Nang makumpirma ay dahan-dahang dinispat siya. Hindi na sinundan ni Manoy dahil kagad nawala. Umuwi na lamang siya at nagantay. Pagbalik ni Lolo Perico hindi maiwasan ng binata ang tumitig. Sinuri ang bawat parte na tinamaan ng kalmot. Kahit anong tingin ay wala talagang sugat. May kaunting galos pero hanggang doon lang. Hindi rin makikitaan ng takot ang matanda. Kalmado na para bang hindi nasangkot sa anumang kababalaghan.
Kung makatitig ka naman parang gusto mo kong halikan. Kulang na lang lumapit ka sa mukha ko eh. Nga pala, kumusta yung pagmamanman ni Victor sa bagong amo? May balita na ba? Wika ng matanda na pumukaw sa atensyon ni Manoy. Meron na ho. Kumpirmadong aswang si Fernando. May nakatambak na lamang loob dun sa bodega. Si Victor mismo ang nakakita. Lolo, ano pong kasunod na hakbang? Hindi ho pwedeng hanggang dito na lang. Pinatay niya si Mang Tommy. Kumalma ka nga muna. Nauunawaan ko ang pagtanaw mo ng utang na loob kay Mang Tommy. Pero wag mong kaligtaan na kailangan nating mag-ingat. Kung makapagsalita ka, para kang kanyon na isasalang sa gera. Kalma lang. Nagpatuloy ang usapan nang bumalik si Victor. Ito mismo ang nagbahagi sa mga nakita sa niyogan. Sumang-ayon si Lolo Perico na tama sila ng hinala. Sapat na batayan para itumbok na aswang si Fernando. Subalit kailangan din makita ang aktwal na pagpapalit ng anyo para hindi magkamali. Nang sumapit muli ang gabi, isinagawa ang planong paglusob sa bodega. Walang tao. Diretso lang ang pasok. Bumungad ang nilalangaw na lamang loob. Nagkakalat pa sa paligid ang nangangamoy na dugo. Halo-halo. May karne ng hayop, parte ng tao. Gayunpaman, iba ang napansin ni Lolo Perico. Sinuri ang nakikita at naaamoy na bakas. Nang mag-orasyon dito na linawan, iisa ang aswang na tinaboy sa sayawan at si Fernando. Naramdaman ang enerhiya. Nakilala ang samyo. Inutusan niya sila Manoy na umuwi muna ng tahanan. Siya na lamang ang tatapos ng problema dahil masyadong delikado. Kaso nga lang hindi sumunod ang mga ito. Lumabas ng bodega pero nagtago sa malapitan. Pagsapit ng tamang oras, lumitaw ang aswang. Dumapo sa bubong na opisina. Tumingin sa buong paligid bago nagpalit ng anyo bilang tao. Nagulat dahil nawala ang mga kagamitan niya. Hindi na inantay pa ni Lolo Perico. Lumabas ito at sinalubong. Hinahanap mo ba yung mga gamit mo? Tinabi ko muna, mukhang uulan eh. Baka mabasa. Masyado kang pamilyar sa akin Nagkita na tayo Alalahanin mo nga. Pasensya na makakalimutin ako. Matanda na kasi kaya hirap sa pag-alala. Nagbago ang reaksyon ni Fernando. Handa nang makipaglaban. Ikaw ang buwisit na antingero. Gumagawa ng kung ano-anong pakulo para maitaboy ang mga nilalang. Hindi naman sa ganon. Pinapakita ko lang kung anong kaya kong gawin. At isa pa, tulong din yon para sa akin. May nakakasama kong mga babae habang nililigtas sila. Bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi ako magdadalawang isip na basagin ang mukha mo. Gutay-gutayin ang lahat ng parte kapag hindi ka patumigil. Kahit yung nasa baba, puputulin ko yan. Seryoso na sana ang pagbabanta. Pero natawa sina Manoy at Victor. Tinitignan ng matanda ang ari ng kausap. Wala kasing suot na damit. Nang mapansin ni Lolo Perico ang mga ito, kagad kinarga ng sabulag upang hindi makita ng nilalang. Pabulong pa silang minura. Nasagad ang galit ni Fernando. Bumalik sa ganap na anyo sabay sugod. Nagpaula ng kalmot. Kinagat si Lolo Perico ng magkataon. Hindi lang yun. Dinuraan sa muka na may kasamang lason. Buong puwersang inatake. Kaso natigilan ng makitang nakatayo lang ang matanda. Pasimpleng pinahid ang laway sa muka. Aba, napakabastos naman ito. Dapat magandang asal yung isaksak sa sikmura mo. Hindi laman ng karne ng tao o hayop. Aswag ka na nga. Pangit ka na nga. Ang sama pa ng ugali mo. Masyado kang madaldal, tanda. Sino ka ba sa akala mo? Aba, ako pa ang tinanong mo.
Sino ka para patayin si Mang Tommy? Natigilan si Fernando. Hindi inasahan ang sinabi ni Lolo Perico. Sa kalokohan nito, sumigaw sabay turo sa likod. Pagtingin ng matanda, kumaripas ng takbo. Subalit hindi hinayaan na makatakas, lalong nasagad ang galit. Sa bawat paglingon, mukha ng matanda ang bubungad sa kanya. Muling nagpang-abot ang dalawa. Sa pagkakataong ito, hindi na pinayagan ni Lolo Perico na makaganti. Dumampot ng bato. Ito ang ginamit na sandata. Walang nagawa ang aswang nang paulit-ulit na tumama sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nangisay ng mapuruhan sa ulo. Gayunpaman nakakagalaw pa rin. Sinusubukang tumayo para makalaban kaso binalian ng binti. Para na lamang itong paralisadong gagamba. Panay gapang sa kanalalagyan, humiyaw ng apakan ni Lolo Perico. Sa susunod na buhay ko, ikaw ang una kong hahanapin at papatayin, tanda. Puro ka naman sumpa. Patunayan mo yan sa susunod na buhay mo. Yun kung sabay tayong ipapanganak sa mundo ha. Ipagdasal mo yon. Para naman may magandang laban sa susunod na buhay. Ha! Magkita na lang tayo. Hinugot na ni Lolo Perico ang itak. Napapikit sila Manoy nang pugutan nito ng ulo. Winakwak ang tiyan at hinablot ang laman. Kung hindi lang sumigaw ang binata, pati buto ay ihiwalay sa katawan. Masyado ka naman brutal, Lolo. Patay na yan kung ano-ano pa yung ginagawa mo. Sinabi ko bang manood kayo? Sabi ko umuwi kayo eh. O siya, sige na. Hanapin niyo ang bangkay ni Mang Tommy doon sa bodega. Bibigyan natin ng maayos na libingan ng yumao. Nilapastangan ng lintik na ito ang dati niyong amo. Kung ako lang masusunod, pati kaluluwa niyan tatadtarin ko eh. Hindi nakapagsalita sina Manoy at Victor. Laking gulat din ang dalawa. Paanong makikita ang bangkay ng pinatay, gayong kinakain ito ng aswang? Pero sa pinakadulo ng bodega, naroon ang lahat ng ulo ng kanyang biktima. Ulo ng tao, mga hayop, at iba't ibang nilalang. Nandidiri man sa nakita, lahat ng ito ay kinuha, binigyan ng maayos na libingan. Matapos ng kaganapan, si Victor ang tinalaga na sunod na yapak sa amo. Ito rin kasi ang kanang kamay, kaya siya na lamang ang nagpatuloy ng operasyon. Unti-unti nalaman din ng lahat na yumao na si Mang Tommy. Ang sinabing dahilan, atake sa puso ang kinamatay. Ito ang karanasan na nasaksihan ni Manoy. Hindi lang ang personal na pagkaperwisyo kay Lolo Perico, kundi pati na rin sa pakikipaglaban nito sa aswang. Gayunpaman, hindi pa rin magbabago ang pamamaraan ng matanda. Nakikipag-away para itaboy ang aswang sa paligid. Makikipaglambingan sa mga babae bago tuluyang puksain ang aswang. Hindi man lubos tanggap ni Manoy ang kanyang pamamaraan. Hinayaan na lamang niya ang matanda. Nagpapasalamat dahil sa sakripisyo na ginagawa nito upang iligtas ang bayan. Sakripisyo ni Lolo Perico, ang matandang mahilig, lasinggerong antingero. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay pumapatungkol sa manlalason sa piyesta. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Buboy. Taong 2005, Davao. Sa kasalukuyan si Buboy ay nasa edad 45. Unti-unti nang nagbabadya ang mga puting hibla sa kanyang buhok. Paalala ng paglipas ng panahon. Unti-unting nabubura ang kanyang kabataan. Ang muka, bagamat puno pa rin ng sigla, may mga bakas na mga taon na maliit na kulubot sa gilid ng mga mata. At ang minsang matipunong tindig, medyo nabawasan na ng lakas. Pero sa isipan, malinaw pa rin ang alaala ng isang kaganapan na halos kumitil ng buhay.
isang pangyayari. Naganap 2 dekada na ang nakalipas noong siya'y 25 taong gulang pa lamang. Nang mga panong iyon, si Buboy ay kilala bilang isa sa pinakapasaway sa kanilang barkada sa Maynila. Kung may bagong trip, siya ang nauuna. Kapag may inuman, siya ang palaging huling umuwi. Kung may pakikipagsapalaran, hindi siya kailanman umatras. Likas sa kanya ang pagiging matapang, ngunit sa mata ng iba, minsan ay sobra ang tapang na halos dumikit na sa pagiging pabaya. Ang palagi niyang sinasabi, isang pagkakataon lang ang buhay ng tao, sulitin hanggat may oras. Kasabay ng pagsabi ng mga kataga na yan ay ang pagtaas ng bote ng alak. Kasama ang kanyang mga kaibigan at sa bawat pag-ikot ng shot glass, sa bawat hamon ng tropa, si Buboy ang unang tatanggap. Para sa kanya, ang pagtanggi ay isang uri ng kahinaan. Mahilig siyang sumubok ng mga bagay na hindi pa nararanasan. Mula sa magdabag na sayawan sa mga club sa kanilang lugar, hanggang sa pagtakbo sa mga kalsadang ginagawang karerahan tuwing gabi. Minsan pa, inaakit siya ng mga tropa na sumama sa mga biyahe patungo sa probinsya. Naghahanap ng kakaibang kasiyahan o kahit anong bagay na mapapabilis ang tibok ng puso. Subalit sa likod ng pagiging mangahas, may isang kahinaan si Buboy na hindi alam ng marami. Hindi siya marunong umiwas. Para sa kanya, lahat ng alok ay pagkakataon at lahat ng hamon ay dapat tanggapin. Sayang kung tatanggi ka. Yan ang palaging katuwiran. Minsan kahit kutob niya ay may mali, mas pinipili pa ring sumugal. Ito ang naging ugat ng kaganapan na hinding-hindi niya makakalimutan. Taong 2005, matapos ang sunod-sunod na gabi ng inuman, gulo at walang tigil na pakikipagsapalaran sa Maynila, nakaramdam si Buboy ng pagod. Hindi lamang katawan niya ang bumigay, maging isipan ay naghahanap ng pahinga. Habang nakahiga sa kama at hawak ang telepono, biglang napabulong sa sarili. Ang tagal ko nang hindi nakikita si Lola. Miss na miss ko na yun . Kakaibang init ang dumaloy sa dibdib. Sa kabila ng pagiging pasaway, malambot pa rin ang puso para sa pamilya, lalo na sa kaisa-isang lola. Mabilis niyang kinuha ang maliit na bag, nag-impake ng ilang damit. Hindi na nagdalawang isip na punta nito. Sa isip niya, kailangang makalayo muna sa gulo ng Maynila kahit panandalian lamang. Kinabukasan, sumakay ng eroplano patungong Davao, isang lugar na puno ng alaala ng kabataan. Habang lumilipad ang eroplano, nakatanaw siya sa ulap. Nagkaroon ng kapayapaan sa pakiramdam. Pagbaba ng terminal, kagad na amoy ang sariwang simoy ng hangin, malayong malayo sa amoy usok ng jeep, tambucho ng tricycle at init ng aspalto ng Maynila. Ang paligid ay mas tahimik, mas payapa, mas mabagal ang takbo ng oras. Pero sa ilalim ng katahimikang iyon, may kung anong hindi maipaliwanag sa bigat ng hangin, isang pakiramdam na hindi kaagad mawari. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada papunta sa parada ng tricycle, doon niya nasilayan ang pamilyar na mukha ng lola, isang matandang babae na may puting buhok na nakapusod. Nakasuot ng simpleng duster, nakupas na ang kulay, bitbit ang lumang pamaypay na palaging hawak mulat sa pool. Nang makita si Buboy, napangiti ang matanda, puno ng pananabik at pagmamahal. Kumaway ng marahan. Buboy! Apo! Aba, ang laki mo na! Kumusta ka na, apo? Sumigla ang loob ni Buboy. Parang bumalik sa kabataan. Nilapitan ang matanda at niyakap. Lola, ayos lang naman po ako. Eto, gwapo pa rin.
Ngumiti si Lola Anita subalit kagad nag-iba. Mula sa masiglang pagbati ay naging seryoso. Ang mga mata bagamat maamo, parang may dalang babala. Huminto ito sa pagpaypay. Tumitig ng diretsyo sa apo. Buboy, matagal ka nang hindi nakabalik dito sa atin. Makinig kang mabuti. Paalala ko sa iyo, apo. Wag na wag kang tatanggap ng pagkain o inumin mula sa hindi mo kilala. At higit sa lahat, wag kang makikipag-inuman. Sandaling natigilan si Buboy at saka napatawa. Pilit na binaliwala ang bigat ng sinabi ng matanda. Bakit naman po Lola? Paano kung beer yung ibigay? Hindi ko matatanggihan yun. Alam niyo naman ako mahina sa tukso. Hindi nakasabay sa biro ang Lola. Mabigat, malamig, at puno ng lihim ang tingin nito. Hindi ako nagbibiro, Buboy. Makinig ka sa akin. Marami na ang nabiktima sa lugar na ito dahil sa lason. Hindi mo alam kung sino ang maaari mong pagkatiwalaan. Ang nakakatakot, minsan kahit kilala mo, sila pa ang may dala ng kapamakan. Muling natahimik si Buboy. Ang halakhak na kanina'y bumalot sa kanilang pag-uusap. Biglang napalitan ng hindi maipaliwanag na karamdaman. Ngumiti na lamang siya. Pero hindi may tatanggi ang bigat na gumapang sa dibdib. Hindi dahil natakot sa sinabi ng Lola, kundi dahil sa reaksyon nito habang binabanggit ang babala. Ang mga mata ay nangangamba. Puno ng bigat na parang may dalang sekreto na hindi dapat malaman ng kahit na sino. Lason Lola. Parang sa pelikula nangyayari Hindi natinag si Lola Anita. Hindi pa rin siya natawa. Bagkus lalong naging seryoso. Tumitig siya sa mga mata ng apo. Parang sinusubukang ipasok sa isip nito ang bigat ng sinasabi. Kung akala mo biro lang ito, apo, maghintay ka at makikita mo. Hindi lahat ng ngiti ay totoo at hindi lahat ng alok ay biyaya. Huwag mong kakalimutan ang bagay na yan. Hindi na nagtanong pa si Buboy. Bagkus ay piniling manahimik. Ngunit sa kaloob-looban ay hindi siya naniniwala. Isa lang itong kwentong baryo. Isang paniniwala ng matatanda na ginagamit para takutin ang kahit na sino. Sa Maynila nga, mas marami pang panganib, mga sindikato, barilan, aksidente sa kalsada. At ngayong narito siya sa baryo, bakit naman siya matatakot sa isang simpleng babala? Ngunit kahit pilit niyang isang tabi ang mga sinabi ng Lola, may kakaibang bigat na naiwan sa dibdib. Habang patuloy silang naglalakad pauwi sa bahay ni Lola Anita, ramdam ni Buboy ang malamig na simoy ng hangin na may kasamang bulong. Ang katahimikan ng paligid ay naging masyadong tahimik at ang bawat tingin ng mga taong nadadaanan may halong pag-uusisa at umiiwas. Kinagabihan bandang 6:00, nagsimulang dumilim ang paligid. Ang mga poste ng ilaw sa baryo, isa-isang nagliwanag. Ngunit sa kabila ng malabong liwanag ay ramdam pa rin ang kalumaan, lalong-lalo na ang katahimikan ng lugar. Nagpasya si Buboy na pumunta sa plaza. Ayaw man ni Lola Anita ay hindi niya napigilan ang apo. Kahit anong paalala at pagsaway, gustong-gusto ni Buboy na pumunta ng plaza. Kaya nakiusap na lamang ang matanda na huwag siyang mag-isa. Abner, samahan mo nga tong pinsan mo. Huwag mo siyang iiwan kahit anong mangyari. Si Abner, anak ng pinsan ni Lola Anita, ay kagad na pumayag. Halos magkaedad din sila ni Buboy. Ngunit magkaibang-magkaiba ang buhay. Si Abner ay lumaki sa bukid. Sanay sa araw-araw na pagbubungkal ng lupa, pagbubuhat ng mabibigat na sako ng palay, pati na rin ang pag-aalaga ng hayop. Matangkad at matipuno,
Ang bawat galaw ay matatag. Ang katawan ay parang poste na pinanday ng araw at pawis. Kung gusto mong mamasyal, Buboy, sasamahan kita. Baka mamaya, may makasalubong tayong hindi maganda, ha? Bagyang natawa si Buboy. Iniisip na sobra lamang ang pag-iingat ng mga taga-baryo. Ngunit sa kabila ng tawa, ramdam niya ang bigat ng boses ni Abner. Hindi ito basta biro, kundi isang paalala na merong pinanghuhugutan. Magkasabay silang naglakad papunta sa plaza. Ang daan ay baku-bako. May mga damong tumutubo sa gilid at tanging tunog ng kanilang yapak ang maririnig. Paminsan-minsan, may dumaraan ding malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng lupa at tuyong dahon. Habang naglalakad, may iilang tao ang bumati kay Abner. Magandang gabi, ang bati ng ilan. Ngunit mapapansin na may ilang tao naman na umiiwas ng tingin, nagmamadaling tumatalikod, o kaya'y pumapasok agad sa kanilang bahay na parabang ayaw silang makasalubong. Napakunot ang noo ni Buboy. Kagad tinapik ang kasama. Pinsan, bakit yung mga taga dito parang ayaw sa'yo? Iniiwasan ka, oh. Ngumiti si Abner, pero hindi ngiti na puno ng tuwa. Isang ngiting pilit. May halong pait at lungkot. Hindi siya sumagot kagad. Tahimik muna itong tumingin sa malayo, sa direksyon papunta ng plaza bago nagsalita. Sanay na ako, Buboy. Ganyan talaga dito. Hindi lahat ng tao sa lugar dapat pagkatiwalaan at hindi rin lahat ng ngiti ay totoo. Tumigil si Buboy sa paglalakad sandali. Ang huling linyang iyon, kapareho ng sinabi ni Lola Anita. Parang may hiwagang gustong ipaiwatig ang maglola, pero nanatiling nakabalot sa katahimikan. Habang ipinagpapatuloy nila ang paglalakad, ramdam ni Buboy ang unti-unting pagbabago ng paligid. Ang baryong payapa at tahimik, ngayon ay may halong pag-iingat ang bawat tao. Sa kanyang isipan, nagsimulang umusbong ang tanong na pilit niyang tinataboy. Ano nga ba talaga ang meron sa lugar? Pagdating sa plaza, sinalubong kagad sila ng masiglang tanawin. Buhay na buhay ang paligid. May mga nagtitinda sa gilid ng lugar. May tindero ng balot. May nag-aalok ng mani. Niluluto sa malaking kawa na umuusok pa. Amoy barbecue naman ang sumasabay sa hangin mula sa mga kariton na may sinding uling. At sa bawat pag-iip ng hangin, para bang kumakalam ang sikmura ni Buboy. Sa hindi kalayuan may mga batang naglalaro, naghahabulan at nagtatawanan. Halos hindi alintana ang dilim na unti-unting bumabalot sa baryo. Sa gitna ng plaza naroon ang ilang kabataan, magkakatropa. Nakaupo sa lumang sementadong bangko. Malakas ang tawanan, halakhak na may kasamang hampas sa balikat, habang iniikot ang bote ng lambanog na halatang bago lamang binuksan. Isang lalaki mula sa grupo ang tumayo. Hawak nito ang bote. May halong kalasingan na sa kilos, ngunit malakas pa rin ang boses. Lumapit ito kina Buboy at Abner. Mga boss, tikman nyo. Malamig yan. Masarap pa. Bago pa man maabot ni Buboy ang bote, mabilis na inunahan ni Abner. Maigpit nitong kinuha ang bote. Tila ba ayaw niyang dumampi ito sa kanyang pinsan. Sa halip na kaagad inumin, pinikit ni Abner ang mga mata. May mahinang bulong na lumalabas sa bibig. Hindi maintindihan, pero parang panalangin. Matapos ang ilang sandali, inikot niya ang bote ng 3 beses. 3 ulit na marahang inihipan ng bunganga ng bote at saka lamang ito inabot kay Buboy. O ito, Buboy. Pwede mo nang inumin. Napatitig si Buboy at hindi niya mapigilang matawa. Tol, ano yun?
Ano ginagawa mo? Para ka mangkukulam ah. Hindi natawa si Abner. Umiling lamang ito at seryoso ang tinig na sumagot. Proteksyon ang ginawa ko. Hindi mo alam kung kanino talaga nanggaling ang alak na yan. Isang lagok lang, pwede kang mapahamak. Sandaling napatigil si Buboy. Naroon na naman ang bigat ng salita. Pero ayaw niyang masira ang gabi. Kaya nagkipit balikat na lamang siya at saka inangat ang bote at tumungga. Totoo nga, malamig at masarap ang lambanog. Dumaloy ang init sa kanyang lalamunan. Kumalat hanggang sikmura. Natawa siya at napailing. Aba, ayos to. Ang sarap nga eh. Pero tol, yung ginawa mo kanina, hindi ko makakalimutan yun. Para talaga may sumpa orasyon ah. Ngumiti ng bahagya si Abner. Kaso nga lang hindi ito sumagot. Ang mga mata ay nakamasid sa grupo ng mga kabataang nag-iinuman. Parang may binabantayan o baka may kinakatakutan. Habang nag-uusap sina Buboy at Abner, 3 lalaki ang biglang lumapit mula sa gilid ng plaza. Malalaki ang katawan, halatang batak sa mabigat na trabaho o baka sanay sa rambulan. Pero higit sa lahat, kapansin-pansin ang kanilang mga mata. Pulang-pula, wari nagliliyab sa ilalim ng mahina at kumikislap na ilaw ng poste. Bawat hakbang ay mabigat at sa kamay ay may dalang isang bote ng lambanog. Mga boss, sali kayo dito, tikman nyo. Mas matindi pa to kaysa sa iniinom nyo. Kagad nasabik si Buboy kahit may paalala na sinabi si Abner. Inabot niya ang baso at itinaas patungo sa bibig. Mabilis na kinuha ni Abner ang baso mula sa kanyang kamay. Halos mabitawan ni Buboy sa gulat. Pinikit ni Abner ang mga mata at muling bumulong ng hindi maintindihan. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas madiin. Mas mabigat ang kanyang tinig. Para bang may kasamang galit at panawagan ng lakas. Sa harapan mismo ni Buboy, nagbago ang laman ng baso. Mula sa malinaw na inumin ay biglang naging malapot na berde ang kulay. Umalingasaw ang mabahong amoy. Amoy na bubulok na bakal na halos mapasuka si Buboy. At sa ibabaw ng likido, may mga lumulutang na patay na insekto. Gumagalaw ang ilan na tila binuhay muli ng alak. Napalunok si Buboy. Halos mabitawan ang hawak. Kayo, mga demonyo kayo! Sigaw ni Abner. Sabay buhos ng laman ng baso sa harapan ng 3 lalaki. Pagbagsak ng likido sa lupa, umusok ito na parang nalulusaw. Nabigla si Buboy at napatras. Ang puso ay kumabog ng mabilis. Anong nangyayari? Abner, ano to? Hindi na nagbigay ng paliwanag si Abner. Sa halip mabilis niyang sinugod ang isa sa 3. Isang malakas sa suntok sa panga ang pinakawalan. Kagad na bumagsak ang lalaki. Parang naputol ang tuhod at walang lakas na tumayo. Nagulat ang mga tao sa plaza. Ang masiglang tawanan at kainan biglang napalitan ng kaguluhan. May mga nagsisigawan, may mga umalis kagad at may ilang ding nanatili. Nanonood sa eksena na parang hindi alam kung tatakbo ba o mangingialam. Anong ginawa mo sa kaibigan namin? Walang yakap there! Anong ginawa mo? Nagalit ang mga kasamahan ng bumagsak. Halos sabay silang sumugod. Ngunit bago pa man makagante ang dalawa, mabilis nang hinila ni Abner si Buboy palayo. Halika na, Buboy. Baka mahuli tayo ng mga tanod. Masundan pa tayo ng mga yan. Hindi na nakapagtanong si Buboy. Ang tanging nararamdaman niya ay kaba at matinding pagkalito. Ang isipan ay puno ng tanong. Ngunit ang mga paa ay napilitang sumunod sa bilis ng hakbang ni Abner. Tumakbo sila pauwi. Halos mabangga ang mga taong nag-uunahan din sa paglayo sa gulo. Sa likuran, narinig pa ni Buboy ang mga murang bumabalot sa plaza
ang mga yabag ng dalawang lalaking galit na galit. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Abner, bago pa man niya nakuha at madasalan ang lambanog, nakainom na pala ng maliit na lagok si Buboy. Sa bilis ng pangyayari, hindi ito napansin ng pinsan. Habang papalayo sa plaza, biglang napahinto si Buboy. Mabilis ang pagkakahawak sa tiyan. Ang mukha ay biglang namutla na parabang naubusan ng dugo. Abner! Teka lang! Ang sakit! Natigilan si Abner at kagad na lumingon. Nanlaki ang mga mata nang makita ang kalagayan ni Buboy. Buboy, bakit? Anong nangyari sa'yo? Ba't namumutla ka? Nanginginig si Buboy. Halos hindi makapagsalita. May kung anong gumagalaw sa loob ng sikmura. Mainit. Mabigat. Kumakapit na sakit na umaakyat hanggang dibdib. Napalood siya sa lupa at pawis na pawis. Habang pinipilit niyang isuka ang lason. Ngunit sa bawat pagpilit niya, wala namang lumalabas kung hindi laway at mapait na hangin. Humigpit ang pagkakahawak ni Abner sa kanyang balikat. Halos hindi makapaniwala ang binata sa nakikita. Anak nang, hindi pwede to. Nalasong ka yata. Mabilis siyang kumilos. Walang pag-aalinlangan. Isinaklay niya ang braso ni Buboy sa balikat. Buong lakas na binuhat ang pinsan. Mabigat si Buboy, lalo na't nangihina na ito at halos hindi makatulog sa pagbuhat. Pero sa lakas na dulot ng kaba at adrenaline, kinaya ito ni Abner. Habang tumatakbo, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang, ang mabilis sa tibok ng puso ng pinsan sa kanyang balikat, at ang hingal na parabang may nilalabanang hindi nakikita. Sa paligid tahimik ang mga dumadaan na parabang may mga nakamasid mula sa dilim. Paminsan-minsan rinig ang mga yabag mula sa hindi kalayuan. Posibleng mga lalaking naiwan sa plaza o baka naman mga nilalang. Sa oras na yun, wala nang ibang laman ang isipan ni Abner kung hindi mailigtas si Buboy. Alam niyang bawat sandali ay mahalaga. Kaya't ang tanging hangarin niya, madala ang pinsan sa kanilang bahay kung saan nag-aantay ang kanilang lola, ang kaisa-isang taong may kaalaman sa panggagamot at maaaring makapagsalba kay Buboy. Para kay Abner, siya lamang ang natitirang pag-asa ng pinsan. Habang papalapit sila sa bahay ni Lola Anita, mas lalo namang humina ang katawan ni Buboy. Ang kanyang mga mata ay nagdilim, ang hininga ay pahina ng pahina. Sa bawat segundo parang unti-unting nawawala ang kanyang buhay. Tol, baka hanggang dito na lang talaga ako. Tumigil ka dyan. Hindi ka mamamatay. Naririnig mo ba ako? Sa lakas ng katawan, lalo pang binilisan ni Abner ang takbo, kahit halos mabali ang tuhod sa bigat at pagod. Pagdating sa bahay, mabilis na sinalubong sila Lola Anita. Halata sa mukha ng matanda ang pagkabigla at kaba nang makita ang kalagayan ni Buboy. Lola, tulungan niyo kami. Nalason ho si Buboy. Agad pinaiga ng matanda si Buboy sa papag. Hinawakan niya ang kamay nito at marahang dinampi sa dibdib. Sinuri ang tibok ng puso. Nang mapansin ang nangingitim na labi ng bata, nagdilim ang reaksyon ng muka. Diba sabi ko naman sa'yo, bantayan mo ang pinsan mo. Hindi siya pwedeng mamatay. Binantayan ko naman siya, Lola. Hindi nga siya nawala sa paningin ko kahit sandali. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari yan. Mabilis niyang kinuha ang isang lumang garapon mula sa aparador. Puno ng mga tuyong dahon at ugat. Isa-isa niyang pinili ang mga dahon at saka marahan na sinilaban sa isang uling na nasa maliit na palayok. Habang unti-unting umuusok ang mga yon, nagsimula na siyang mag-orasyon. Kumalat ang makapal at mabahong usok sa loob ng silid. Parang gumagapang sa bawat sulok
Sa kisame at sa mga dingding na pawid, parang may buhay ang usok. Humahaplos sa balat, sumisingot sa ilong, nagpapabigat ng paghinga. Samantala, si Buboy ay halos hindi na gumagalaw. Nangangatog ang buong katawan, nangingisay, at paminsan-minsan bumubuka ang bibig na tila may gustong kumawala. Maputla na ang kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay halos pumunik na sa puti. Hanggang sa sumigaw siya ng sobrang lakas. Kasunod nito ay nagsuka ng malapot na berdeng likido. Ngunit hindi lamang yon ang lumabas. Kasabay ng mapait na amoy, naglabasan ang mga bagay na imposible. Mga ipis na gumagapang at kumakawala, mga uod na gumugulong sa banig, at iba pang mga insekto na parang buhay na lumilipad mula sa loob ng kanyang katawan. Si Abner ay napatras, halos matumba sa takot, habang nakikita ang pinsan niyang dinadaluyan ng kadiliman. Samantala si Lola Anita ay hindi pa rin tumigil sa pagdarasal. Lalo pa niyang nilakasan ng tinig. Bawat salitang binibitawan ay humahampas sa mga nilalang. Pinipilit silang palayain sa katawan ng kanyang apo. Habang patuloy na sumusuka si Buboy, nanginginig na parang nawawala na ang kaluluwa. Unti-unti siyang nawala ng lakas hanggang sa tuluyang bumagsak at nawala ng malay. Pagsapit ng umaga, madilim pa nang idilat ni Buboy ang kanyang mga mata. Basang-basa ng pawis ang katawan. Pakiramdam niya bumagsak siya mula sa isang matinding bangungot. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo. Napansin na nakahiga pa rin siya sa sahig. Habang nasa tabi naroon si Abner nakaupo. Nakatulog na ito kakabantay sa kanya. Sa kabilang dulo ng silid, nakaupo si Lola Anita. Nakatulog na rin habang nakapikit at bagyang nakasandal sa dingding. Lola? At Pupoy, ay salamat na gising ka na. Buti naman nakabawi ka. Akala namin, wala ka na eh. Anong nangyari? Bakit ang bigat ng pakiramdam ko? Parang may lumabas na hindi ko maintindihan. Pupoy, nalason ka. At hindi yon basta lason lamang. Gawa yon ng mga manlalason. Mga taong binenta ang kanilang kaluluwa sa kadiliman. Si Lola naman baka dala yun ng alak. Huwag yun naman akong takutin sa mga nangyayari. Hindi mo ba nakita, Apo? Hindi ordinaryo ang suka mo. Mga insekto, uod, likidong berde. Sa tingin mo saan manggagaling yon? Sa tiyan ng tao? Hindi nakasagot si Buboy. Bumalik sa isip niya ang eksena kagabi. Ang bigat sa kanyang sikmura. Ang pagsusuka na halos ikamatay. Muling nanindig ang balahibo. Lola, sino ba talaga yung mga taong yun? Kilala niyo po ba sila? Sabihin na lang natin ng mga tao na nagbenta ng kaluluwa sa demonyo kapalit ng kapangyarihan. Pero bilang kabayaran sa nais nila, kailangang gamitin sa kasamaan ang binigay na kapangyarihan. Dahil kung hindi, katawan nila ang sisingilin. Ibig sabihin, Lola, bawat dayong pupunta dito, pupunteriyahin nila? Lalong-lalo na ang mga kagaya mo. Baguhan, walang muwang sa pamahiin. Madali kang naiengganyo sa inumin o pulutan. Isang tapik lang, isang pagtanggap lang, maaari kang mamatay. Eh bakit nga ako, Lola? Ang dami-daming tao sa plaza eh. Hindi ka ba nakikinig? Baguhan ka dito sa lugar. Ang mga mata nila ay marunong pumili ng biktima. At kung hindi ko nakarga ng dasal ang inumin mo, siguradong hindi ka na makakabangon ngayon. Kung may ganun pala dito, paano kayo nabubuhay araw-araw? Hindi ba kayo natatakot na may malason? Araw-araw natatakot kami. Ngunit hindi lahat ay biktima. May mga taong marunong lumaban gaya ni Abner. May ilang mga tao lumalapit sa kanya. May ilang ding umiiwas.
dahil alam nila kung sino ang may kakayahan na lumaban. Alam mo ba, Buboy, maging ang sarili mong ama, kamunti kang mamatay sa kaparehong paraan. Si Papa? Bakit po? Kapareho mo. Hindi naniniwala sa mga ganito. Uminom ng alak sa hindi kilala. Kinabukasan halos wala ng hininga. Mabuti na lang may dumating na albularyo mula sa kabilang sityo. Nakaligtas siya. Kung hindi, matagal na siyang wala. Parang walang nasabi sa akin si tatay na ganyan ah. Dahil ayaw niyang maalala ang kadiliman. Ang iba, mas pinipiling magpanggap na wala silang nakita. Pero ngayon ikaw mismo nakaranas. Hindi ka makakatakas sa katotohanan. Wala nang nasabi si Buboy pagkatapos. Hindi niya kinayang magtanong o magduda sapagkat totoo ang lahat na nangyari. Ramdam niya sa bawat pintig ng katawan ang bakas ng kamandag. Naranasan niya ang sakit na hindi maipaliwanag. Ang hirap na tila binabaliktad ang kanyang sikmura at winawasak ang kalooban. Sa gitna ng katahimikan, isa lamang ang malinaw sa kanya. Mula sa gabing yun, hindi na kailanman magiging kagaya ng dati. Ang bangungot na sinapit niya, nagsilbing aral sa kanya na ang mga manlalason ay totoo. Mga taong nagbenta ng kaluluwa sa demonyo, kapalit ng mataas na uri ng kapangyarihan. Mabilis na video lang mga kabayan, anong kailangan nyo ngayong Burr months? Number 1, habak de bala. Etong habak de bala, depensa espiritual kontra kulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog o namang masamang uri ng sumpa. Number 2, gabay medalyon. Etong gabay medalyon ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Number 3, haplas konsagradong langis. Etong haplas konsagradong langis, pamahid. Para sa masasakit na bahagi ng katawan at syempre, kontra lamig, usog, pwede itong ipanghilot sa kahit anong edad. Sunod, gintong palay, money amulet. Ang gintong palay money amulet mga kabayan ay pampaswerte sa pera for prosperity, abundance, and dreams manifestation. Sunod mga kabayan, incenso candle for cleansing. Ito sobrang halaga nito. Pang cleansing ng lugar, pang cleansing ng tahanan, pang taboy ng negative energy kung saan nyo sisindihan. Sisindihan lang to ng 3 to 15 minutes sa umaga at gabi or pwede mo ring ubusin yung kandila. Pang cleansing ng lugar, kailangan to ngayong Burr months mag-cleanse para sa magandang pasok ng swerte at iwas sakit. Yun ang lahat ng kailangan yung items ngayong Burr months mga kabayan. Kung interesado kayo, i-search nyo lang yung shop ng Leka Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.